Yan mga bro, medyo mabagal ang ating takbo ngayon. Talagang mild na mild lang ang ating takbo. Takbong chill lang, takbong pogi. Dahil marami tayong hilang kawayan dun sa likod eh. Ngayon palaot na tayo sa fish pan. So samahan nyo kami. A few moments later. Yan mga bro, narito na tayo sa sa fish pan. At yan, bali ang ginawa natin mga bro, dalawang tumpok yung ginawa natin. So narito yung 25 pieces. Tapos meron pa dun kay Kuya Kobe. Ayan, kasama natin si Kuya Kobe. Andun. Sa loob na ng area mga bro. Tapos si Chong kasama rin natin. Ayan. So dalawa sila na magtutulos. Tapos mga bro, di ba sabi ko sa inyo, meron ako ipapakita sa inyo na bagong palaisdaan. Ayun sa likod, kung mapapansin nyo yung kulay blue. So mamaya mga bro, pupuntahan natin yan ha. Pakita ko sa inyo. So ano nga ba yung kulay blue na yun, na lambat na yun, na fish cage. So tingnan natin mamaya. So bali mga bro, ang malalagay dito sa fish pan na kawayan, iuulip natin mga nasa 40 pieces siguro. Tapos yung 10 piraso, magdadala tayo dun sa may cage, sa fish cage no. Kasi may mga mangilan-ngilan na kulang doon na kawayan, so kailangan din nating lagyan. Pero yung karamihan ng kawayan na dala natin mga bro, ilalagay talaga natin dito sa may fish pan. Ayan. So malalaking kawayan yan mga bro. Hirap itayo niyan. Papalaban na naman si Chong. Ano Chong? Papalaban na naman. Yung mga bro, habang sila ay nagtutulos ng kawayan, pupunta tayo dun sa may hapahan. So yun yung naiset natin nung nakaraan na palaisdaan. So ipapaliwanag ko sa inyo kung para saan nga ba yun. Bago nating business. Ayan. So, tara mga bro, samahan nyo kami ni Tol. Tol, punta muna tayo doon. At ipakita natin sa kanila. Ayan, bago tayo tumulong. Yan mga bro, punta tayo dito sa sinasabi ko sa inyo. So ano nga ba tong nakaset na to sa likod ng fish pan? So paliwanag ko sa inyo mga bro Ayan. Narito na tayo sa ating hapahan. Oops, dalawa ka mo. Kakapit lang ako sana. Patulos. Ayan mga bro. Bago nating fish cage. So saan nga ba natin gagamitin yan mga bro? So mga bro, kung maaalala nyo nung nakaraan, nagkarga tayo ng mga fingerlings ng big head. Talagang sobrang hirap humanap ng mga fingerlings ng big head. Dahil mga bro, nagkakaubusan at saka talagang talagang sold out lahat ng mga 3 at saka 4 na yung magagandang size na kuhanin na fingerlings, nagkaubusan talaga mga bro. Kaya yun, naisipan natin na magtayo na rin ng hapahan. So ano nga ba yung hapahan mga bro o similyahan? So ito mga bro, yung pinag-aalagaan ng mga maliliit na fry ng big head carp. Ano nga ba yung mga lambat na kailangan natin mga bro sa ganung palaisdaan? So pakita ko sa inyo, ayan. So una mga bro ay kailangan natin ng hapa cage. So ang hapa cage mga bro ay ganito po ang itsura ng lambat niya. Ayan. So parang kulambo mga bro na talagang sobrang liliit na ng butas. Ayan. At ang pinagawa natin na hapa cage mga bro, dalawa. Ayan. So nga pala ang ka-business partner ko dito mga bro, yung ating yung ating love of my life. Shoutout sa'yo. Ayan. Bro, yan po yung dalawang hapa cage natin. No? So dyan po natin ilalagay yung mga maliliit na fry. Pero hindi pa sa ngayon tayo maglalagay mga bro. Dahil sa 26 pa tayo maglalagay at magkakarga dito ng mga fry na big head carp. So bali kukuha tayo ng mga fry ng fingerlings mga bro kay Kuya Jojit Tolentino. Ayan, shoutout sa'yo. Sa March 26 sa Barangay Gulod. Ayan. At pinayagan din tayo ni Kuya Jojit mga bro na kumuha ng video doon sa kanila sa Barangay Gulod. Kaya sigurado na masasama natin yun sa ating vlog. So abangan nyo yung pagkuha natin sa mga fry. So si Tol, excited ka na ba sa bago natin palaisdaan? Ay, syempre. Yan, bukod sa hapa, kailangan din natin mga bro ng init, 22 at saka 17. Pero wala pa tayo mga bro na 22 at saka 17. So ang inuna lang muna natin yung hapa cage at saka yung yung init. So pakita ko sa inyo mga bro yung init naman. So Tol, lipat tayo sa kabila. Tara. So yan, ito yung ating hapa. So dalawa yan mga bro. Bali 4 na bandil yan. Yung 2 bandil pinag-isa na lang natin na cage. Kaya medyo malaki siya na. So dito naman tayo sa kabila mga bro. Ito. Kung mapapansin nyo naman dito mga bro, meron ditong kulay black na lambat na fish cage.
Ito naman mga bro, yung lambat na init. Ayan, A-net. Ayan. So pakita ko naman sa inyo yung itsura ng lambat. So ganito po yun mga bro. So medyo maliliit din po yung butas niya, pero mas malaki doon sa hapa, di ba? Kasi mga bro, pagkatapos natin ng mga ilang linggo dito, so siguro kulang-kulang isang buwan na alaga natin yung mga fry. So kailangan na po nating ilipat dito. Kasi syempre mga bro, mas malaki na sila. So hindi na sila pwede doon sa hapa. So dito na siya malalagay sa init. Ayan, sa gantong lambat. Pag medyo malalaki na siya, siguro mga ganyan na mga bro, kailangan nating ilipat dito. Tapos after nito mga bro, actually meron pang binet na tinatawag, pero sabi nila hindi na raw naman natin kailangan yun. Kasi pagka ito naman mga bro ay nagkalumot, sumasara rin naman ng ano niyan, ang pinakang butas, no. Kaya susunod natin paglalagyan mga bro ay doon sa may sa may 22, at siguro dito natin siya ilalagay. Tol, dito siguro sa kabilaan para dire-diretso na, no. So bali ito mga bro, ito yung extension ng fish pan. Nagpaalam tayo kay kay bossing natin, sa ating kaibigan na si WH, at pinayagan naman tayo na magtayo dito ng ng similyahan. Kaya mga bro, itong extension na to, lalagyan natin yan ng mga similyahan, yung mga ganyan, mga hapa cage. Tapos lagyan natin 22, tapos 17. Tapos siguro mga bro, dito sa part na to, ayan, dito sa may likod, hanggang dun sa may Skylab natin, lalagyan natin siya ng breaker. Hahanayan na natin siya para pagdating ng taghabagat, hindi siya rektang tatamaan ng mga kawayan, water lily, kasi yung mga hapa cage na ganyan mga bro, madali yung masira ng mga kawayan na dumidikit. Kaya ang kailangan mga bro ay balutin natin ito ng breaker. So tol, ilang kawayan kaya magagamit natin dito? Kalkula mo. Mga 30. So yan si tol. Tol, pag wala ako, papakainin mo yung ating mga alaga. So mga bro, kasi pag nasa hapa cage pa yung mga fingerlings, kailangan po siyang pakainin ng gatas yata na may itlogan. Tsaka fish fry, ganyan, kailangan po siyang pakainin. So yun lang mga bro, pinakita ko lang sa inyo ang bago nating palaisdaan dito sa likod ng fish pan. At abangan nyo yung pag-aalaga natin ng ng big head fry. Kasi challenge to sa atin mga bro, dahil bago lang tayo mag-aalaga ng ganito. So yung fish cage parang na lang sa atin yun kumbaga nakabisado na natin kung paano alagaan ng isda sa fish cage. So dito sa pag-aalaga ng fry mga bro, talagang challenge sa atin kasi unang beses natin na mag-aalaga nito. Kaya abangan nyo mga bro, step by step. Abangan nyo yung ating episode sa sa pag-aalaga ng fingerlings na big head. So dahil hindi pa tayo masyadong marunong sa ganitong business, sabay-sabay tayong mag-aaral mga bro at matututo. Diba? Para sa mga gusto rin pumasok sa ganitong business mga bro, kumbaga meron na rin kayong idea sa papasukin ninyo na business. So sa mga susunod na vlog natin dito mga bro, sa hapa episode natin, sa fingerlings episode, ipapaliwanag ko naman sa inyo kung magkano nga ba yung posible ninyo na gastusin, puhunanin, at magkano yung mga presyo ng bawat lambat, ng fingerlings. So tatalakayin natin yan mga bro sa mga susunod dating episode. Abangan sa Talim PH. So yun lang mga bro, yung ibang detalye sa mga susunod na lang siguro nating vlog dito sa Laot. At medyo matagal tayo hindi nakapag-vlog dito sa Laot, so siguro balik muna tayo sa Kubo. At meron tayong aasikasuhin doon sa Kubo habang sina Kuya Kobe at saka sila Chong ay nagtutulos, no. So ayan po mga bro, ito po yung ating init. Tapos ayun naman po yung dalawang hapa natin. Ayan. So ang sukat nito mga bro, siguro nasa 6 meter by 20 yan itol. Mahaba yan. Mga nasa 20 meters by 6. Ayan. So yun, balik na tayo sa Kubo mga bro. At meron tayong aasikasuhin doon. So, tara! So yan mga bro, nagsisimula na sila na magtulos ng kawayan. So yan, kung mapapansin nyo mga bro, yung mga dulo ng kawayan pinutol nila. Dahil ngayon mga bro, sobrang baba ng level ng lawa. So kailangan siyang putulin dahil talagang sobrang hirap itayo niyan mga bro, pagka ang kawayan ay sobrang haba. So nakapaglagay na sila dito mga bro. So bakit nga ba pa ganyan ang lagay nila mga bro, naka-slant, no? Kasi yan po mga bro ay pinaka-brace. So ang priority natin ngayon mga bro ay mapatibay itong side ng habagatan. Dahil mga bro, malapit na tayo sa panahon ng habagat. So pag panahon ng habagat, malalaki yung alon dito, di ba?
sobrang lalaki ng alon at tatama dyan yung mga kung ano man. Baka mapuwersa yung side na to sa malalaking alon. Kaya ang kailangan mga bro, lagyan natin siya ng naka-slant na kawayan. Kung mapapansin nyo, sinisisid ni Kuya Kobe. Dahil titingnan mga bro kung hindi tumatama sa lambat. Ayun. Kasi nakabaon yan sa putik yung lambat, di ba? So kailangan na naka-slant na ganyan sa lambat. Pampatibay. Tapos si Kagawad ayun, kinukuha naman yung mga kawayan na pinutol dahil gagamitin daw dito sa kanyang kubo at papagandahin daw yung kanyang kubo. Ayan yung mga pinagputulan. Ayun ganda mga bro. Slant na slant. Importante talaga na malagyan natin yan ng brace. Kasi yung ibang brace mga bro, mapapansin nyo yung nasa dulo. Zoom natin ng konti. Ayan, kita nyo ba yan? Yung mga brace nya, nangabali na yung iba. Ayun, ayan, mga bali na. Tapos talagang wala na ditong brace sa hanay na to. So importante talaga lagyan natin siya ng brace na. Kasi dito sa kabila mga bro, okay pa naman yan. Ayan. So kumpleto pa ang kawayan natin dito sa sa fish pan. So importante lang na mapatibay natin tong side ng habagatan. Kasama natin yung ating aso. Hello Han. Han. Nami-miss mo na si Ami? Ha? Aba, tinatahula mo ating mga subscriber. So mga bro, narito pa yung ibang kawayan. Kasi maglalagay din tayo mga bro dito ng dagdag na kawayan para pagdating ng taghabagat mas matibay din yung ating kubo. Ayan yung kubo ni Tol dito sa kabila. Ayan, Kagawad, mukhang papagandahin mo talaga ang kubo mo Ano tayo nababasa. So, kumusta ba sa barangay? Wala ka bang gustong i-shoutout? Ayan, shoutout sa lahat ng sanggunang barangay na Kasili. Ayan, siyempre sa successful na assembly ng kabataan kahapon. Ayan, siya sa mga SK Kagawad, SK Chairman ng barangay Kasili. Ayan. So, abangan nyo naman ang aking talumpati sa assembly ng sanggunang barangay sa March 23. Yun. Ayan, shoutout sa mga kasamahan ko yan. Sa lahat ng may kapkata. Ayan. Shoutout mo si Kuya Vic, hindi natin masasamahan ngayon. Ayan, shoutout ka may paring Vic. Ayan, Sanat, medyo busy. Mamiwas ka muna sa Amihanan bro. At kami ay dito muna kami sa laot So pag natapos kami na maaga, pupuntahan ka namin. Shoutout nga pala kayo Saan? Ayan, shoutout kay Alvin Castillo. Ayan, shoutout sa'yo bro. Yun. Tapos mga bro, yung mga naputol na kawayan, narito sa ilalim. Ayan, gagamitin natin yan sa pagpapaayos ng ng kubo. Tapos ito mga bro, yung mga kawayan na yan, puputulan din yan. 1 hour later. Yan, sa part na to mga bro ay gumilid muna tayo para kumuha ng pagkain. At nagulat ako dahil biglang nawala yung sounds ng ating cellphone. At dumating rin kasi si Kuya Vic. Syempre i-welcome natin mga bro. Ayan, shoutout sa'yo Kuya Vic. So yan, wala yung sounds mga bro. Basta shoutout siya dyan. Shoutout daw sa lahat ng mga NC Anglers at sa lahat ng mga kanyang bebe loves. Bale yan, dadayo siya sa Barangay Subay sa may Amihanan mga bro. At mamimingwit ulit siya ng tilapia. At yun, maya-maya mga bro, ay bigla na lang bumalik yung ating volume ng ating cellphone. Yun, shoutout sa'yo Kuya Vic at sana'y marami kang mahuling tilapia. Try na naman. Try until we die. So yun bro, si Kuya Vic nag-chat na mamimiwas daw siya kasi yun nga, nasa laot tayo. Hindi tayo makakasama. Pero sana matapos tayo ng maaga mga bro kasi oras pa lang natin, 11 mahigit. So mag 11:30. So pag umabot tayo, maaga tayo natapos pagtutulos, edi makakasunod tayo kahit hapon na tayo ng alanganing oras. So yun, kukuha tayo ng pagkain. Eto, naka-ready na yung ating pagkain mga bro. Eto mga bro, yung ipapaulam natin kina Kuya Kobe Huli natin to kahapon ng mga mamaw na tilapia sa biwas. Tilapia ba yan? Oo, tilapia yan Kuya Vic. Kain ka na rin. So mga bro, ang luto, sinigang sa sampalok, kaya pinaasiman sa sampalok Napakaangas tol. Napakaangas. So kain tayo sa laot So naglalagay lang tayo mga bro, nagpe-prepare lang tayo. Tapos laot na rin tayo. Kuya Vic, hindi na tayo aantayin mga bro. Dahil sasabay siya sa Tito Pulo tsaka kay Jensen para maaga rin siya makapamingwit. So paalis na rin sila, inaantay na lang Tito Pulo tayo, lalaot na. Ayan. Bro, so sana naka-ready na
Sana wag malungkot ang beshi pag-uwi. Pag-uwi ay, anong kailangan kong gawin? At ay, wag naman, sana tayo makahuli naman kahit pa paano eh. Tama, nakakahuli. tama. So mga bro, update ko na lang kayo mamaya. Tingnan natin kung makapamiwas pa tayo. Pero lalaot muna tayo para magdala ng pagkain. At samahan natin sila Kuya Kobe at saka si Chong na kumain doon na sa kubo. So tara. 5 minutes later. So mga bro, tara na. Oy, sticker! Nasa bahay. Sayang. Taga saan kayo bro? Kay Tome. Ayaw mo't pag-iwan ako kay Kumarin Julina. Para pag kayo magtatakal kayo. Nasa ano, ay nasa bahay. Ayan, shoutout kay bro. Tropa natin nagtitibog mga bro. Ay no, umandar mga bro ng ating bangka. Abot nga. So mga bro, narito na ulit tayo sa kubo. So mga bro, meron nga pala dito isdang alat oh. Ayan oh, dala ni Kuya Vic. So binigyan tayo ng dalawa. Ano yata yan? Alumahan, matambaka. Ano nga ba mga bro? Comment down below. Hindi tayo sanay, alumahan ba, matambaka? So kain na tayo mga bro. So antay lang natin sila Kuya Kobe. Nasaan na ba sila? Kukwento ka ni nung apo ko si Nathan eh. Nabidyoan mo rin sila ro sa nanonood po ba? So ato, ilang taon na po kayo? May 60 na ba? matanda pa ko sa tatay mo. Mga 65 ganyan. Ang bali wala pa mga Magsi-66 na ako. pagtutulos na ano eh. Mahirap na. Aramdam na rin ako. Ayun yun eh. Hindi natin alintana yung init eh. Ngayon dumating. Ngayon to'y ramdam na eh. A few moments later. Pauwi na tayo at tatapos na naman tayo sa trabaho. So ayun, sila Kuya Kobe sa kabila, pauwi na rin. Tapos yan si Tol. Ayan mga gamit natin mga bro. So tara, uwi na Tol. Yan, shoutout na tayo mga bro kay Randy Banasihan, kay June Christian Gonzalez, shoutout sa iyo bro. Shoutout din sa Aguila Aegis Prime Eagle Club ng NCR Region 88 at kay Boss Heli Vlog TV. So shoutout sa inyong lahat mga bro.